Ay, magandang hapon no, mga boss. Alas 5 po ng hapon dito, no. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no. Ay, A4. Bukas o, 5 na, no. Magkakaalaman na natin kung dadalo si Kibulog. Kung sino talaga matigas. Kung talagang matigas tong pastor na to, Pastor Peste. Alain mo, no? Pastor lang daw siya. Isang parang baliw. Hindi mo mapapunta sa Senado at saka Kongreso. Ano meron to? Nanunumbat pa. Anyway, tayo na lang ho natin bukas. Pero ako, hindi ako maasang dadalo yan. Kasi sabi na nga ni Digong, prepare yourself for the arrest. O, pa-arresto ka lang ka. O, anong gagawin mo? Arresto ka lang, sabi. Di pag inaresto, kung sakaling ma-aresto nyo, kung mahuhuli nyo, ganun lang yun. At kung sakaling ma-aresto, huwag kang iimik. May mga abogado ka, iyahan mo sila mag-tanggol sa'yo. Pwedeng ganun ang style niyan, mga friend. Kung ma-aresto nila yan. Pero sabihin mo, sisipot yan. Ewan ko. Malabo pa ho sa tinta ng pusit yan. Pwede ko ipusta yan. Totoo lang. Appointed son? Sisipot? Bukas kayo Hawak niya yung kaluluwa, di ba? Anyway, punta ho tayo rito. Kay Sara. Doon sa kumakalat na meron siyang boylet na basketballista. Kalat na kalat po Marami hong nag-vlog niyan. Nag-content niyan. Sila Epifanio Labrador. Sino? Ito. Ang pamagat ho nitong vlog ni friend vlogcaster. Sara, kakasuhan daw si Bad at ibang vlogger sa basketball issue. Sara, apektado na daw sa issue. Yun. Kasi kumakalat nga yun na meron siyang binigyan ng gasolinahan at doon na ginastos yung 125 million na hindi niya may paliwanag kung saan napunta. Mga ganun. Yun ang istorya nun. Yung lalaki na yun na binanggit pa nga ni vlogcaster siya, si Epifanio Labrador, kung anong pangalan, di ba? Kakasuhan daw lahat yung mga vlogger na nagkalat ng issue na yan, no? Ito lang ako sa akin, mga friend. Nung tumatakbo si BP Lenny, walang kwenta yung issue na yan kay Sara. Mas masahol pa. Abogado rin si BP Lenny, hindi basta abogado, human rights advocate, at saka yun nga, scholar yata na UP, College of Economics napakatalino, no? At nagsilbi sa bayan, pero dadapat subalit, anong inabot nung ali? Lutang, kung ano-ano mga sinabi nila kay BP Lenny, talagang hindi makain ng aso di ba? Lahat ng pangsisira ginawa nila, ang daming troll. At na-issue rin si BP Lenny sa basketballista. Diba? Hindi nagsampa ng kaso si BP. Sara, hindi nagsampa. Diba? Pero yan ang mo, yank di sampa mo ng kaso. Diba? Yan ang gusto mo di sampahan mo. Pero teka, ano ba ang mas masama? Yung akusahan ka na may lalaki ka o akusahan ka na isa kang addict at nakalista ka pa sa PDEA. Kung ganun, pag nagsampa si Sara, kailangan magsampa ka na rin, His Excellency. Mas grabe yung ginawa sa ng tatay niyan. Meron tayong presidenteng addict. Putang ina pa, diba? Sa Davao, yung prayer rally. Diba? Ano mas masama? Mga boss. Akusahan ka na mayroong kang lalaki o akusahan ka na isa kang presidente na addict at nakalista ka pa sa PDEA? Di mas dapat sampahan ng kaso si Digo. Kaysa yung mga vlogger. Mga vlogger, vlog lang ng vlog yan At yun nga, paulit-ulit, di ba? Kung may usok,
may apoy. Di ba mga friend? Oh. Although mabigat yung kumakalat, di ba? Medyo mabigat din talaga. Takin mo, 100 million gasolinahan. Binigyan mo yung lalaki mo, yung sinasabi, di ba? Pero, kung walang katotohanan, di bakit mo papansinin? Kagaya ni BP Lenny nun, sa dami na inakusa sa kanya, may pinansin ba siya? Wala. Kaya nga natalo yata eh. Dahil parang, hindi, para bang, hindi siya sumagot eh. Para bang, parang pag-amin ba, gano'n? Hindi BP Lenny eh. Oh. Hindi, basketballista rin, di ba? Oh, hindi pupuntahan po ako, pero marami ho kasi itong inyong comments, kaya tayo po ay mag-collab na, ha? Bukas, marami ho yan, ha? Yung mga huhulaan natin bukas. Oo. Alas 10 po, alas 10. Ang sultada. Ang inaasahang dadalo, si Kibaliw sa Kongreso. Kibaliw, sundin mo kasi payo ko, pumunta ka na kasi. Magsuot ka ng kapa, tsaka yung corona mo. Oh. Pinipersecute nyo ako ang may hawak ng inyong kaluluwa. Hindi kayo makakarating sa langit kung hindi kayo dadaan sa akin, lalo ka na Risa Hontiveros. Alam niyo si Kibuloy, medyo maaga-aga pa naman. Nagmamadali po ako, pupunta na ako. Magbabasa pa po ako ng mga comments, yung marami-rami din, no? Masyado mabigat kasi banat mo, Kibs eh, ha? Takin mo, sabi mo, ikaw appointed son, kundi ka ba naman talagang malaki tama mo? At hindi makakarating sa langit kung hindi mo dadaan sa'yo? Alam mo yung sabi mo, gaano karaming kaluluwa ng tao, bugok. Oh, dapat yan sabihin mo kay Xi Jinping, kay Xi Jinping, umayos ka, Xi Jinping. Hindi ka makakarating sa langit pag di ka dumaan sa akin. Ganun. Ako ang appointed son, Xi Jinping. Ganun. Sabi mo. Yan. Pero tuloy mo na yan. Pwedeng depensa yan. Yung isang siraulo. Yan yata iniisip ng ngayon, BFF mo, di ba? Sige, na po tayo. Mag-collab na po tayo. May nag-comment ho dito, tinanggal ko na lang, ayoko patulan. Tauhan siguro ni Kibuloy, no? Sabi niya, bakit daw ba galit na galit ako kay Kibuloy? Ano raw ba ang kasalanan ko doon sa kanilang pastor? Hindi ko na sinagot. Binura ko na lang. May tililing din, di ba? Wala akong sino matutuwa sa pastor nyo? Hindi kayo santakot kayong mga siraulong naniniwala dyan eh. Naniniwala kayo, hawak niya yung kaluluwa nyo, kundi kayo mga gago. Umalis na kayo dyan, mga naniniwala pa dyan. Na patuloy na nagtatanggol dyan sa baliw na yan, no? Mas nakakagalit kayo kaysa dyan sa pastor nyo. Doon ako talagang hindi kaya ng utak ko kung paano kayo nagago ni Kibulog, Tignan niyo yung mga ibang umalis dyan sa kingdom na yan. Ayos naman ang buhay nila. Sila Arlene Stone. Di ba? May pagkakataon pa kayo, nakakagawa po kayo ng kasalanan na napakasama sa Panginoon. Sa paniniwala niyo dyan, sa baliw na yan. Kung hindi totoo ang mga akusasyon sa kanya, ba't niya harapin? Yan ang tanim niyo sa tuktok niyo, hindi siya pinipersecute. May basihan yan, FBI yan. Kaya siya na-wanted. Hindi siya pumupunta. Ibig sabihin, ba't ka umiiwas kung wala kang kasalanan? Diba? Kaya kayo, gumising kayo, mas nakakabwisit kayo, kayong mga naniniwala dyan kay Kibulog. Totoo lang. Mag-collab na po tayo. Ang haba pa nung comment nung bugok din. Nung pagkakita ko pa lang na inaano ka ba ng pastor namin? Hindi ako inaano.
Nagpapaliwanag ako sa inyo, kaya wag niyong anuhin yung pastor na sinasabi niyo, hindi pastor yan. Peste, pwede pa, peste. Ha? Pastor, kilabutan kayo. Ito yung mga kaso niyan, rape. Oh. Marami pang investigasyon nangyayari ngayon sa Senado. Oh, pag-imbestigahan pa yata yung ano na yan eh. Jose Maria College na yan eh, kung ano yan eh, ha? Kung anong tinuturo diyan, kung ano eh, no? Nandun yata sa loob ng kingdom yan eh, di ba? Oh, doon sa compound na 8 hectares, parang nandun ha, yung college na yan. Mga scholar daw ha. Oh, iimbestigahan ni Senator Risa Ontiveros. Ito. Ito yung mga comments po kahapon, no? Ernesto Aquino, shout out. Magpaliwanag na lang siya sa appointed son of Senate. Si Senadora Risa, ha? Amado Galang, shout out, ha? Malala na talaga ang tagas ni Gibbs. Ginawa pang appointed son of God ang mga tagakalat ng fake news, pati mga mamamatay tao at magnanakaw. Saan ba ang mental hospital department? Dapat ng ma-straight jacket itong baliw na ito. Baka marami pang mahawa. Dalawa yung comments nun, gago eh. Mahahaba pa nga eh. Pero iisang tao. Kaya hindi ko na inan. Yun lang, kung sakaling mapapanood mo to at nanonood ka pala sa vlog ko, yun. Gumising ka, iho. Oo. Nagkakasala ka sa Panginoon. Sa tunay na anak ng Diyos. Yan hindi yan anak ng Diyos. Ang tawag nga ni Arlen Stone dyan, Diablo eh. Oo. Siguro napapakain kayo, kaya kayo ganyan, oo. Pero maraming kabuhayan sa labas. Kesa ganyan naniniwala kayo sa Diablo. Hindi ako sabi yan, si Arlen Stone. Oh. Oscar Lucas, shout out ha. Welcome to the club. Karox, tagapagpalaganap na salita ng tatay niyang si Satanas. Demonyo na si Dugong. Salot sa bansang Pilipinas. Rosario Santos, shout out ha. Grabe na sa linok mo, Pacquiao. Mali ang pagkakaintindi mo sa salitang appointed. Self-appointed ang ginawa mo. Makapangloko ka lang ng tao. Pinagtatrabaho mo, mga miyembro mo. Pinagkakakitaan mo. Grabe ang nok-nok mo. Friend Sherwin Sapeda, shout out ha. Ines Christiansen, July 7 Alcantara, shout out. Dolor Garcia, shout out ha. Friend Amy Bingson, shout out. Belinda Magtangob, shout out sa inyo mga friends. Sabi ni Tia Deli. Jesus Mariosep. Ano daw po? Hoy bugok, para mo ng awa, kung saang lupalop ka man nakabaon ikaw umahon at lumitaw na damontres ka ha. Magdadamay ka pa talaga ng taong matitino at gusto mo pang makinig sa'yo. Naku, sarap mo talagang tirisin na surot ka, kinam. May pahula-hula ka pang nalalaman. Dodoblihin ko pa yung 2K mo. Lumitaw ka lang dyan sa banga na pinagtataguan mo. Nahalimaw ka. Galit si Tia Denny. Buisit ka, yawa. Sarap mo talagang ikadena. Na hindi susi. Tawagan mo pa kasi si Superman at Batman. Baka chinilasin ka pa nila sa nguso, sabay tama ng kidlat at tunawin ang mahiwaga at makasalanan mong magic patotoy. Rosario Santos ulit to. Dami kong tawa, sabi niya. Ang lakas talaga ng salinok mo. Hoy, diretso akong lumalapit kay Lord Jesus para magdasal, manalangin, magpasalamat, hindi need ikaw, Pacquiao. Yun. Malapit na po yung yung aking message sa darating na mahal na araw.
Baka siguro before o Bernie Santo, ganun. Maganda po yun, hindi ho biro. Oo, maganda po yun. Wala po sa Biblia. Nasa sarili ko lang pag-iisip. Alberto Olayer, shout out. Karaoke. Si Pastor Apollo Kibuloy, nababaliw na. Kakaisip kung dadalo ba siya sa hearing sa Senado ngayon March 5, 2094. Kung magtatago na lang siya sa palda ni Amy Marcos. Karaoke. Temari Bernardo, shout out. Kapalmuks ha. Paano naging appointed ang kriminal? Tama ka, Rox. Pareho silang baliw. Oh, yun nga, talagang siyang Peter Flux to. Akalain mo, ang hirap isipin, ano? 6 na taon, mahigit. Hanggang ngayon, magulo pa yung si Digong, ano? Armando Cabrera, shout out. Karox, as far as I know, di lang yata 7 espiritu ng demonyo ang nasa loob ng katawan ni Kibuloy dahil sa sobrang kasinungalingan. Totoo. Friend Shervin ulit to. Sabi niya, Impong Basyang Team Dedeli ay absent po kahapon. Present po ngayon para makibwisit sa topic ni Kibaliw. Bugok na talaga. Pagtanggol daw po ng kalawakan, anak ng asong galisin talaga si Rox. Ano po? Ang masasabi ko po na itong mga tropang Durian City at maniwala po itong mga ito wala pong malalang sayad at taga sa utak. Sobra na po talaga lupit mabuhay sa earth. Ano po? Oy, mga kurimaw, hindi robot. Mga aning-aning, mga tropang tuliling-tuliling. Kung ako sa inyo, magpatuka na lang talaga kayo sa ahas. Mas masakit magbigti at magpabaril sa luneta. At yung si Tuliling Tino, pati si Suklay Bigote, naurong naman ang supot na patutoy at yung mga sanib ng kulto ng mga umaapila sa pagtatanggol para po sa kanilang mga Panginoon. Dapat sama-sama po sila together. Walang iwanan para mas masaya sa Kingdom of Tuliling City. Mga pesting yawa, nabwisit, lumayas-layas nga kayo dyan. Baka di ako makapagpigil-pigil. Mahambalos ko yung mga nguso nyo na sobrang lupit at makasalanan. Impong Basyang signing off. Dadaanin sa Sumba ang visit sa mga Indoropot. Sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal. Ito pong makulit but super sweet ninyong Tia Deli. God bless po, Sir Rox. Mag-ingat po tayong lahat sa may kalembang ang utak na matindi po ang paglaganap ngayon. Totoo yan, Tia Deli ka. Matagal na ko. Mantakin mong nakatagal niya si Digong ng 6 na taon. Sus Mariosep, oo. Ang tiyaga ng Pilipino. Paulit-ulit, mga boss. Tayo po ang may-ari ng kumpanyang Republika ng Pilipinas. Yan pong lahat ng yan na mga politiko, servant po yan. Boss po tayo po ang amo. Pinaglululoko ho tayo, naloko tayo. Lang manood na lang tayo, niloko na nga tayo. Dapat gumalaw. Ilan lang yan diba? Paging PMAyer. PMAyer, ano ba naman? Pinag-aral kayo ng gobyerno. Tax ng tao. Ngayon, nagsisilbi kayo sa isang tao kontra sa sambayan ng Pilipino. Diba? Kaya ko sa inyo. Elizabeth Iscare, shout out. Dagdag comment ko po dito sa mga pinagsasabi nitong Kibuloy na to. Parang akala niya talaga sa sarili niya, son of God siya. At ilang libong beses daw nakapunta sa langit. Hoy, manyakis na Kibuloy. Kaya ka nakakapunta sa langit kasi nga nire-rape niya yung mga batang babae. Ilan na ba ang na-virgin mong minor de edad ha?
Kaya ka siguro napunta sa langit, ano? Mga baliw lang ang naniniwala sa'yo. At mga bobong tao. Hay, nako. Galit si Elizabeth Iscari. O, tamo. Kayong mga miyembro nitong si Kibulog, nako. May pagkakataon pa kayo. Hanapin ninyo ang mundo nyo. Hindi si Kibaliw ang mundo nyo. Tapos kayo dyan. O. Kita mo, sabi ni Arlen Stone, pag nabubuntis pala, pinalalaglag pa sa ibang... Sabi hindi natin ano. Pero si Arlen Stone, tagal ni Arlen Stone sa kanya o, diba? O, taga-masahe pa nga niya si Arlen Stone, diba? Kaya lang, hindi niya na virgin, diba? Sabi ni Arlen Stone. Alberto Olaero, hindi niya rin nahawakan dahil sabi ni Arlen Stone, sinubukan niya sana pag hindi, sabi niya, diba? Matapang si Arlen Stone. Shout out Arlen Stone, my friend. Alberto Olaero, Karoke, si Amy Marcos hindi na kailangang ipadinit buhay pa si Melda. Tanungin na lang siya kung sino ang tunay na ama ni Amy, Karoke. Siyempre sabihin si Marcos ko naman. User, shout out Karoke, ang reliyon at politika ang pinakamagandang negosyo sa Pilipinas. Tumpak, laway lang ang puhunan. Basta magaling mambola, karamihan ng mga Pilipino ngayon ay hindi na pinapagana ang utak. Kahit harapan ng niloloko ay amin pa ng amin. Okay na niya pa. Totoo yan, user. Gaya ng sabi ni Ka Enzo, wala nang pag-asa ang Pilipinas sa klase ng mga bubutante ngayon. Karoke, dapat po may vlogger na gumawa ng content ng compilation ng lahat ng ni Duterte. Gaya ng pinagmumura ang Diyos, magje-jet ski, gawin province of China, Pilipinas, at ipakita ang mukha ng mga tabogo na nagtatawanan at nagpapalakpakan pa. Dahil ang mga taong yon ang isang dahilan kaya namamayagpag ang mga politiko. Totoo yan. User, galing mo talaga. Onobre Jara, shout out. Sira na ang gearbox nito. Kumambyo na ng atras na naman. Baliw talaga. Totoo. Rudelia Alpilor, shout out Xerox, magandang araw po. Gago na talaga ang manyakis na yan, sir. Kaso kanan niya, siya ang baba ng tingin niya sa mga mamayan. Hayop ka talaga. Dapat ka ng kalusin. Hayop ka. Ingat po kayo lagi and God bless po, sir. God bless, Rodelia. Rodelia ulit Itatayo niya ari niya, Sir Rox. Baliw ka kay Bulok. Yun nga, ari niya itatayo niya. Eto. Leti si Tutan. Welcome to the club. Leti si Tutan. Maybe appointed son of dog and not God. Diba? Rudelia Alpilor ulit. Sir Rox, magtatayo siya uli ng kaharian at doon itatayo niya ang ari niya at isa-isa niyang papanain kung sinong makatama. May reward. Siya kasi, sabi ni Arlen Stone, maliit ang pututoy niya. Ay nako sir, nagkakasala lang tayo sa hayop na baliw na yan. David Alin Mendoza, shout out Hello po, Karox. Good evening po. Malaki po sira sa ulo ni Kibaliw. At saka po yung survey kay Sarah Jim Potpot na number 1 daw siya. Baka po sa psychopathic kumuha ng mga sinurvey yan. Sino po ang boboto dyan sa mga tutae? Kundi mga siraulo na kamukha ni Kibaliw at mga miyembro niya. Dami nga niyan, ganyan Green Lantern, welcome to the club. Kibaliw, sabi niya. Remio Casareno, shout out. Good evening, Sir Roque. God bless, Remio.
Tutits, Tutisitu Turalde, Tutis Tut Isturalde siguro to. Welcome to the club. Katarantaduhan, kagaguhan, kalokohan, kasinungalingan. Ang tanong, sino ang nag-appoint? Bakit nga raw sa bundok? Baka pagbaba niya, na-appoint na raw siya, diba? Son of evil. Sabi niya. Ito. Federico Mandak, shout out. Kung dadalhin si Digong sa mental para ipa-check up, pwede bang isama na din si Jaime at Robin? Baka may tama na rin. Hindi. Si Kimo. Sasama si Kimo sa ano eh. Pag natuloy si Bato at saka si Digong sa ICC. Sasama siya. Hindi siya magpapaiwan. Iiwan niya si Mariel. Ha? Kaya panay ang pagluta ni Mariel. Baka sakaling magbago isip ni Kimo, hindi siya iwan. 3J Hope, shout out. Ay, nako. Pababayaan ko na sana ang kakaingak-ngak ng Kibs na yan. Pero nang sabihin niya, pati si Jesus, ay dinamay pa niya na nagkamali raw. Hay, ang kampo ni Devil talagang kung maka-atake, wagas. Pero hanggang dito na lang naman yan. Pagdating ng paghahatol ng Diyos, ang kaparusahan diyan kay Kibs ay lake of fire. Walang kwenta kay Kibs yan, basta importante kay Kibs, nabuhay siya rito sa nakatikim siya ng ilang beses siyang nakarating sa langit. Untakin mo, bago raw pagka niregla na rin babae, kailangan ialay na kay Kibs. Okay na ako dyan pa. Ano ba? 3J Shop ulit. Sir Rox, talagang appointed son of the devil ang mga yan. Pinili nila ang landas na yan, kaya ibinigay na sila ng Diyos sa devil. Yung kanyang mga miyembro, kung talagang matigas pa rin ang mga ulo ng mga yan, then choose din nila na mapunta sa lake of fire. Kaya hayaan na natin sila. Totoo yan. 3J Shop ulit to. Sir Rox, kung talagang hindi a-attend si Kibs sa Senate hearing, wanted na siya ng batas. Pero ox lang sa kanya yan dahil feeling nga niya, powerful siya. Maaring powerful nga siya, pero ang power na yan ay unti-unting nawawala at nababawasan dahil ang Diyos na ang gumagawa ng paraan. Lapastanganin ba naman nila, pati si Jesus, lahat may hangganan at ayun ang sasapitin nila Diggs, Kibs, and company. Shout out, Jun Lagon, my friend. Jeff Ramos na, shout out Christian Cheng, shout out. Kamusta ka na? Baka mimiss ko na yung mga comments mo sa totoo lang. Ramon Montilla, shout out Sa iyo na yan, 1,000 mo, ugok. Ano? Galit si Ramon. Sa iyo na yan, 1,000 mo, ugok ka. Isaksak mo sa puwit mo. Bugok talaga si Kibulog. Yung kaya bibigyan ng premyo 1,000. Gago. TJ Show po ito. Si Rox, lalo lumit ang chance ni Manang Aimee na manalo sa eleksyon. Kasi yung mga mayo, kasi yung mga BBM, hindi na siya iboboto. Maliban na lang kaya kung talagang powerful pa rin si Diggs at mandaya sila sa eleksyon. Baka nga totoo ang instinct ko na hindi napamanahan itong si Aimee sa kayamanan ng mga Marcos, kaya ginagawa niya ang mga ito. Or baka napamanahan pero konti lang. Pwede. Reynaldo Gonzalez, shout out Alibay na lang ni Kibulok ang ginagawang appointed son na Digong at BBM para makaiwas sa mga pag-self-proclaimed son of God siya. Mismo Como nasusukol na. Kaya kung ano-ano na lang ang dinadahilan at pinagsasabi, baka hindi natin tanggapin. Baka hindi natanggapin ng psychiatrist si Kibulok o Digong. Baka kasi magkatama na din psychiatrist pag mga yan ang pinagkakausap. Marunong kasi magbago ng interpretasyon
tungkol sa Biblia. Kibulok, para mapaniwala ang mga miyembro at kung si Digong baliktarin na lang natin, sinasabi nito. Ito naman si Kibulok, ang sinasabi, hindi binabaliktad, kundi binabalahura para kahit balahulain niya ang mga babae, ay tingin niya sa babae pa bumabalahura sa kanya. O, yun nga, ang tingin niya, siya pa binabalahura ng babae, di ba? Talagang gunggong talaga. Ang daming palusot, di naman makakalusot. Totoo yan. Akala nga niya, tanga tao eh. Oo, meron akong content dyan tungkol sa, ang tingin ng itong mga gago na to, eh, sobrang katangahan na tayo. Siguro bukas po. Punta kasi ako eh. Michael Noble, shout out ha. Karox, mawawala na sa rilis ang gulong. Wala na sa huwisyo ang argumento ni Pastor. Yes, Pastor Canor. At pati mga tiga-sunod niya, eh, gano'n na din. Grabe ang doktrinang ginawa ng gasahero na to. Totoo. Oo. Nang puti, oh. Utang na loob mo pa, pag sasakyan ka ni Kibulog, mantakin mo yun, ha, Michael? Reynaldo Gonzales ulit, oh. Hindi kaya natutuwa pa si Kibulog at Digong pag nasabihan may tama, lalo na sa mga komento ng madlang people. Baka kasi dahil sa may tama sila, ang nasa isip nila, tama pa sila. Pwede ba, Xerox, wag nang may tama, itawag natin kung di may sayad. Baka depensa pa nila sa korte yan. O ayan, mismong mamamayan nagsasabing may tama sila, bakit ninyo binabatikos? Patay tayo dyan, hindi malayo yan. May sayad na lang ron, Reynaldo. Ha? Rebelina Roland Nak, shout out ha. Kung appointed son of God si Kibaliw, humarap ka sa Senado bukas para maniwala kami na appointed ka. Appointed ka nga ng Diyos, hindi appointed ni Satanas. Totoo yan, Rebelina. Reynaldo Gonzales ulit, oh. Tanong lang, Xerox, pag ba ang baliw mismo nagbaliw-baliwan, paano ang tawag doon? Palusot. Ang tawag doon, friend. Palusot. Oo. Wala na silang maisip na palusot eh. Oo. Kagaya si Kibaliw. Talagang mulat sa puli. Talagang pwede mong i-consider talagang baliw eh. O, mantakin mo, appointed son daw siya. Napainturaw niya yung lindol. Yun lang. Dapat yan, hinuli na agad ng mga taga-mental hospital yan eh, dahil talagang wala sa sariling isip eh. Pero wala. Bakit? Si Digong nga, ginawa pa siyang, ano ba to? Sex spiritual advisor, di ba? Oo, Arlen Tayam, nak, shout out ha. Hi, Tatay Roque, sorry, nalate ako sa nakanood nito. Okay lang, nak. Arlen Tayam ulit to. Bobo ka talaga, manyakis ka. Huwag kang magdadada dyan. Pumunta ka sa Senado, patunayan mo na appointed ka na ng ama mo. Arlen Tayam ulit to. Mga baliw ang naniniwala dyan sa gago na yan. Ano pa nga ba tawag mo sa naniniwala dyan? Santakot na mga siraulo. Cassandra Daisy, oh. Si Digong, ang ama ni Kibulok, kaya siya ang anointed son ni Digong nyo. Oh, di ba? George Vargas, shout out ha. Sabi niya, mga may sayad, sabi niya. Sumagot si Marcelino Santa Ana. Welcome to the club, Marcelino Santa Ana. Ikaw na lang ang appointed son of God. Huwag mo na kaming isamang animal ka. Malaki na talaga warak sa utak niyang gubilam na yan. Pero believe ako, madaming nagago ng animal o kaya mga baliw din yung mga napaniwala niyang Satanas na yan. Totoo ka dyan, Marcelino. Ha? Manuel Gaurano, welcome to the club. So both Kibuloy and Digong Duterte are appointed son of their father, God Lucifer, Kibuloy's ministry. Yun, totoo yun.
Yannick Ordobe, shout out. Kawawa si Attorney Harimau, hindi kasali. Stickwar Legacy, shout out ha. Aw, naku, ayawan na po. Randy Reyes Nak, shout out. Ang tagal mong hindi nag-comment. Hello, Kuya Roque. Nakalaya na pala ang idol natin na si Kulaong. Wala na yun. Gunggong yun, animal na yun. Wala na yata. Pininiwala pa rin konti, Randy. Ladies Anita, oh, shout out ha. Magandang gabi, Sir Roque. And to your loving wife, sa mga anak niyo po. At sa lahat ng viewers mo po. Masaya talaga ang manood sa programa mo po, Sir Rox. Sapagkat lahat ng nais komento na malaya po, stay safe and God bless po tayo lahat. God bless, Ladies Anita. Kalat ni Bayaw, sabi ko, stay safe ka rin. Mabuhay ka, sabi niya. Sumagot kay Kalat ni kay Ladies Anita eh. Joaquin Mesa Jr., shout out. Sabi niya naman, kasalanan na simbahang Katoliko itong si Pacquiao. Sila kasi ang nag-import ng religion niyan, fake news noon. After 500 years, totoo na ngayon. Hindi ko alam sinasabi mo, Joaquin Mesa Jr. Ladies Anita ulit oh. Malala na ang pagkabaliw ni Kibulok. Bakit anong klaseng God siya appointed? Anong klase ang galawan? Galawin niya ang mga bata, ang edad, utusan para manlimos ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus niya. Magkapera lang siya. Judas ka. Pagamot ka na, malala na ang pagkabaliw mo, bugok ka, stupid ka. AJ Reyes, shout out ha. Boss, murahin mo ng murahin yung gago na yan. Baliw pa, tawag mo muna sa ambulansya at sa mental yung baliw na yan. Pareho yan sila ni isa pang baliw na si Digong nyo. Sama-sama sila sa mental. Kung tatanggapin. Ladies Anita ulit oh. Wala na sa katinuan ng pag-iisip yan si Kibulok. Nakibaliw. Dapat sa mental hospital na sila ipakulong. Eh di gusto nila ako sa mental. Kilabutan ka nga sa mga pinagsasabi mo, tarantado, ibinaon nga sa ang Pinas sa utang, nakakabuisit ka talaga, tigilan mo kami. Pagdating na ang warrant arrest mo, Kibaliw, as Kibulok sa US FBI, hinihintay na lang ang pirma ng US Senate. Oh. Estrelita Heroes, shout out. Good evening po, Sir Roque, watching from Japan. Rain Ichu, shout out my friend Naka. Ana Pelgo, shout out. Appointed appointed from hell, yan si Kibulok. Pareho sila ni Digong nyo, gumagawa ng kwento para makalusot sa kalokohan nila. Nililito isipan ng mga tao, kala niya uubra pa ang gimmick niya. Kala nila. Ladies Anita ulit oh. Maraming salamat po, Sir Roque, sa mga nakakaligayang vlog mo po. Keep it up. So, uy, salamat, Ladies Anita, at nalilibang kita. Nalilibang nyo rin ako sa totoo lang, ha? Estrelita Heroes ulit, oh. 1K, papahirapang manghula kung nasaan si Kibulok, ha? Napapraning ka na rin gaya ng BF mo, si Digong. Ang lakas tama ng fentanyl. Ganun ang tingin nga ng gunggong na to sa atin, eh. Ana Pelgo ulit, oh. Brother Elias Isyo, shout out. Sabi niya, mga palusot na lang yan ni Kibulok. Sabi ni Ana, yan, kaya kala niya, maniniwala pa sa kanya ang taong mauuto niya. Yung mga miyembro niya, hanggang ngayon, mga tanga pa rin. Ramon Tendelaw, huwag kang palusot, ugok. Sabi niya. Estrelita Heroes ulit, oh. Kala ko ba Kibulok, si Jason sa sweldo niya sa iyo 1 million per month. Consultant kuno. Daig pa presidente, sweldo hanip, tapos magpapahula ka sa halagang 1K.
ang sarap mong sampalin ng tsinelas. Gunggong talaga eh, di ba? Papagurin ka pa manghula kung saan daw siya nandoon. Gago talaga. Wala kang kita kibulog kung nasan ka. Secret wala eh. Maliit yung binibigay mo, 1,000, bobo. Pero alam ko kung saan, nasan ka. Nandun ka sa secret. Nasa ilalim ka ng iyong mga tunnels, ha. Edgardo Pangilinan, shout out. Sang document, puro salita. Librado Ludovico, shout out, ha. Palasak na yan. Sinasabi ni Pacquiao kay Baliw, disappointed son of a gun. Dalhin mo na sa talyer yan. Sarili mo para mahigpitan niyang maluluwag na tornilyo mo, gago. Hindi mo ka maloloko dito sa Rocky Warriors pa eh. Lecheng Hindoropot. Librado ulit oh. Off volume muna ako, Karox. Ayaw kong marinig ang mga sinasabi ng syunga na yan. Weh, appointed son of God daw. Tawa-tawa. Baka disappointed son of God. Tarantado, wag mo nang kalad ka rin ang pangalan ng tunay na Panginoon Diyos. Walang iba kundi si Jesus Christ of Nazareth. Oo. Gago talaga itong ayat na ito eh. Sa totoo lang eh. Dapat yata magkaroon tayo ng batas eh. Ha? Pag itong mga ganitong klaseng manloloko, crucify din to. Oo. Kaya lang hindi yung kagaya ng kay Panginoong Jesus ha. Dapat sang kamay lang. Yan o. Okay pa ako yung mga daliri. Nelson Batalones, shout out. Malala na to. Imagine that. Blasphemy, insanity, in an alibi to escape crimes. Totoo yan, Nelson. Rod Jeronimo, welcome to the club. Hindi ko maintindihan kung paano napaniwalaan ng tao ito. Puro blasphemy ang sinasabi at talagang gago at kabulahan. Bakit buhay pa to? God bless sa iyo, kuya. God bless. Rod Jeronimo. Basta nasandal ka kay Digong, buhay ka. Ha? Tingnan mo sila Tebes. Oh. Kalimutan ko yung ano eh. Bantag, Sulweta. O, tignan mo. Papakuya-kuya ko ilang yung mga yun. Doon lang yun sa kanilang safe house. Ha? Maliit kasi yung ng MBI ba? Maliit kasi yung confidential fund, dapat yata gawin 1 trilyon para sakaling mahuli nila. Ha? Johnny Alacadén, shout out. Digong at Kibulok, appointed ni Judas Barabas. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rock sa inyong may bahay. Blessed Sunday po. Blessed Sunday. Raul Villanada. Monday na dito ngayon. Kalat ni Bayaw. Raul Villanada ulit oh. Ngayon talagang kumpirmado na isa lang ang nag-appoint kay Kibulok at Digong nyo. So, totoo. Isa lang nag-appoint dyan. Kalat ni Bayaw. Basta ka Bayaw, swak sa Senado. Patay tayo dyan. Dadagdag mo pa yan? Hello, Miss Akira Milus. You have a blessed Sunday, sabi niya. Shout out, Akira Milus. User oh. Hindi son of God, son of demons ang mga yan. Mayroon bang anak ng Diyos na nanggagahasa at nagpapatay ng libu-libong mga taong walang kalaban-laban at nagnakaw ng bilyon-bilyon pera ng bayan? Walang mga hiya, kakapal ng muka, parating na ang karma ninyo. Mga demonyo kayo. Totoo yan, user. Appointed son, banat lang. Paring Apollo, patay tayo dyan. Kumpare mo ba yung hype na yan? Kalat ni aray ko. Jeng Gipa, shout out. Grabe na ang nangyayari kay Pacquiao. Mukhang mauunahan pa ng mental hospital ang papuntahin si Kibulog sa kanila kaysa sa Senado at Kongreso.
Yun nga, magbabaliw-baliwan lang siya. Talagang ligtas na siya sa mental hospital eh. Ana Pelgo, shout out. Drama lang yan, dadalhin sa pagamutan mga doktor na sa mental. Kakotsabahin rin nila yung palalabasin na resulta, baliw nga siya. Digong nyo. Pera gamit nila para makalusot sa kalokohan nilang magkaibigan, Kibuloy at Digong nyo. Pwedeng mangyari yan, Ana. Good evening, Karoke. Paluin mo ng gusto, Karoke, sabi ni Kalatni. Ngudi Muma, shout out ha. Sabi niya. Ay, good evening po. Hindi na dapat magsalita yung pastor na evil. Matamis magsalita. Masalita. Ngunit mamamatay tao yan. Yan ang sabi ni Allen Stone. Kapag may nabuntis ang babaeng kanyang ginagalaw, pinapalaglag ni Kibulok sa ibang bansa. O yun, di ba? Raul Villanada ulit to. Kaya ako, naninindigan sa payo ng isang bala lang ang solusyon sa problema ni Kibulok at wala nang iba. Tapos lahat yan. O, diba? Yung payo ko sa kanya yan eh. Arnold po si Diego, shout out ha. Moika Buras, shout out. Tawa kayo ng tawa eh. Ana Pelgo ulit oh. Kailangan dumaan din silang dalawa sa lie detector test. Ganun? Masisira yung lie detector test, Ana. Marilo Pabianak, shout out sabi niya. Blessed Sunday po tayo at sa to all kawaryos. Itong fake pastor na ito, pinipilit pa din umakto ng totoong pastor sa kabila ng subasub na sa dami ng kasamaang ginawa sa mga biktima niya. Kaya ngayon, pinapalo na siya ng Panginoon kasi sukdulan na talaga. Apaw na ang ibinigay na pagkakataon na magising sa pantasya niya. Mabuti nga po, tay, doon siya mangaral sa loob ng kulungan. Baka sakaling mabawasan kasamaan na gawa niya. God bless us po tayo at sa mga kawaryos. God bless, Marilo Pabianak. Soylo Flores, shout out. Joe Flores, my friend, shout out. Sabi ni Joe Flores, pag binabanggit niya sa harap ng mga tao na appointed san siya, iba ang konteksto niya at ibig niyang palabasin. Pati yung manners ng pagsasalita niya na parang pil niya na si Jesucristo na siya, nadadaan sa kanya bago makarating sa Ama. Yun nga, bobo nga eh. Eman Escalona, anak, shout out Horse. Ano naman, Idol Norman ang appointed horse. Mabuhay ang santong kabayo. Kala ni di makalimutan niya si Mangusin Kibaliw. AJ Di Guzman, welcome to the club. Sayang oras natin kay Kibulok. Totoo. Berhinya Salameda, welcome to the club. Berhinya Salameda. Tama sabi ng iba. Tama sabi ng iba. Kung nalungkot ka na sa mag-iimbestigahan si Gibbs, di sumama ka na sa kanya. Pinagtataguan para maaliw ka naman. Sumama ka na sa kanya pinagtataguan para maaliw ka naman. Masama kayong mga baliw. Magsama kayong mga baliw. Sabi ni Virginia. Moody Muma, sabi niya. Hi sir, ulit si Digong baliw ng panahon. Baliw ng panahon niya. Baliw pa rin hanggang ngayon. Na wala na siyang power. Totoo. Lilian Merinidilas Lagas, welcome to the club. I think he need to consult with a professional, sabi niya. Alexander Halili, shout out. Basta usapan Kibuloy at Digong, usapan, meron tililing na yan, sabi niya.
Blind Spot Cruiser, shout out. Appointed son, balita ko may appointment ka daw sa Senado sa March 5. Oo nga. Hindi pupunta yan, bubuk yan. Noel Matela, shout out. Kaya pala takot ang mga senador makialam, baka di sila makapunta sa langit. Yun. Tsaka baka may mga senador na nakatikim ng night duty dito kay Kibaliw nato. Hindi natin alam, di ba? Tay, mga son of a gun, sabi niya. User ulit, Arsenio, pangalan ng tatay niyan si Aimee. Di ko nasasabihin ang apelyido, may nagbanggit na. Ito. Erning Abing. Welcome to the club. Erning Abing ba yun? Si Digong appointed son. Nag-aantay siya sa hell sa mga supporter niya. Erning Gabing ulit, Erning Gabing. As appointed son, sinabi ni Gibbs na siya ang may-ari ng sanlibutan at nagkatawang tao siya. Tawang tao, Elizabeth Iscareo. Good evening, Sir Rox. Wow na wow, itong si Kibulok na ito. Nakakasuka ang pinagsasabi nito. At pati si Digong, son of God daw, son of evil yan. Pareho silang mga lahi ni Satanas. Galit si Elizabeth. Chupista Bunaaw. Shout out. Kibulok, lumabas ka na sa lungga. Harapin mo na lang si Senador Risa Ontiveros. Ganun nga, Kibulok. Chupista Bunaaw nito. Kuya Rox, tuwang-tuwa ko pag binabasa mo as ng talata ni Tia Deli. Pinaghirapan niya yun, ikaw naman. African Sai, shout out. Shout out, Manong Rox. Nestor Bueron, shout out. Mga siraulo na yan. Welcome to the club, Nestor. Elizabeth Iscari ulit, Ay, nako, Sir Rox. Ang lakas talaga ng tama nitong dalawa sa utak. Tanggal na talaga, mga 2 milyon nito. Wala nang gamot para dito. Kasi, di nila alam na pang mental na sinasatsat nito. Kung papatulan natin ito, baka pati tayo mahawa sa pagkabuang nila. Chupista Bunaaw ulit, hindi makakapasok sa langit kung hindi dadaan sa'yo. Para i-night duty mo. Kasi nga, PBBM, turuan mo na nga ng leksyon ang Kibulok na yan. Kaya nga pinababayaan ni PBBM na magagalaw itong mga baliw na to, Baka nga makasakit, di ba? Alejandro Bidad, shout out. Karox, ako'y natutuwa na ulanan mo ng kagunggungan si Pacquiao. Matagal na pong baliw yan, Karox. Pagkasilang baliw na hambang lumalaki. Lumala ang tama. Ngayon, lutang na, Karox. God bless your family. God bless, Alejandro Bidad. Tsaka sabi nga ni Allen Stone, talagang may saya dyan. Kasi nga, yung tatay at nanay niyan, magpinsang buo. Ayon kay Arlen Stone, ha? Arlen Stone yan, di ba? Talagang may sayad. Ako, yung taong magsasabi na walang sayad dyan, baliw para sa akin. Papahinto niya yung lindol, hawak niya yung kaluluwa mo, maniniwala ka, baliw ka. As simple as that, di ba? Tuloy natin. Miguel Soriano, shout out. Yan sabihin mo, appointed son of the devil ka. Palapitin mo nga sa akin yan at nang hihain ko buntot niyan at ihampas ko sa pagmumukha niya. Mainit ulo ni Miguel Soriano.
Dennis Sostonal. Welcome to the club. Tumatawa siya. Yun sa tingin ko, hindi natin kailangang iboto pa muli itong mga pro-China politician. Ang pro-China candidates at pro-komunista. Huwag natin hayaang makapwesto ito, mga corrupt politician, ang corrupt government official para sa ikabubuti ng ating bansa. Totoo yan, Dennis Ostonal. Eduardo Pulido, shout out. Good evening, Karaoke. Keep safe always and good health every day. Good health din sa'yo, Eduardo Pulido. Federico Manda Colecto. Nag-lecture na si Kibuloy kung anong ibig sabihin ng appointed son of God daw. Milyon ang napaniwala nitong baliw na ito. Anong nangyari sa Pilipinas kung lahat na lang maniniwala dito? Puro zombies na lang, susunod-sunuran na lang. Dapat nang supilin si Kibuloy. Magkagulo kaysa mabulid tayo sa mga kamay nitong gawin ninyong ginagawa ng kulto ni Cleo. Totoo yan, Federico Manda. Eli, shout out Eli. Appointed son of God in the field of rape. Totoo yan. Jet Gibara, shout out. Ala, lumala na tama niyan. Ang napapala ng sobrang taas pagbagsak, yan na. Normando Reyes ulit Ano raw? Propeta si Pacquiao? Baka naman puppet siya ni Taning. Ayun, pwede puppet, hindi propeta ha. Normando Reyes ulit Nakarating na daw sa langit si Pacquiao. Nakita na niya yung kanyang mansyon doon. Pero bakit siya tatakot for redemption? Dapat matuwa ka, Pacquiao. Yun nga, baliw nga yan, Norman. Normando ulit Amen pa. Amen pa ang mga gunggong. Sige, palakpakan. Ang mga buhong. Totoo. Si Raul User Baliw na si Pastor Apollo Kibaliw. Disappointed son of evil sapagkat ikaw nagtatago sa Senate at Congress. Totoo. Simon George, shout out. Ngayon dahil gipit na siya, dahil nasusukol siya, sinasama na niya tayong lahat appointed son of God na. Humahanap na siya ng kakampi. Totoo. Baliw nga Mission accomplished, mga friend. Oo. Wow, bukas may maganda naman time vlog, no? Ito po yung apo ko, ganda lalaki. Yan, no? Yan, apo ko yan. Pugi, no? Yan, no? Hanggang bukas po, mga boss. God bless. Mag-komento po kayo sa gustong gawin daw ni Sarah. Hindi pa natin sigurado, pero kumakalat. Kakasuhan niya po ang mga naninira daw sa kanya na siya ay may lalaki. Magandang gabi po, mga boss. God bless.